Dear ate, sana po ay mapakinggan ninyo ang kwento ko. Hindi para husgahan, kundi para maintindihan kung paano ako natuto, kahit sa maling paraan. Ako po si Angela, hindi ko na po babanggitin ang tunay kong pangalan. Isa akong simpleng babae na minsan naniwala sa maling tao at sa maling pagmamahal. Nagsimula ang lahat sa isang gabi ng pista. Masaya, maliwanag, puno ang tawanan at musika. Yung tipong pakiramdam mo, ang gaan ng lahat. Doon ko siya nakilala, si Nico. Wala naman siyang kakaibang ginawa, pero may kakaiba akong naramdaman. Parang bigla na lang siyang naging pamilyar. Parang matagal ko na siyang kilala kahit hindi pa. Nagsimula sa simpleng usapan, kumustahan, tawanan, hanggang sa naging araw-araw na. Yung tipong gigising ka, siya agad ang naiisip mo. At bago ka matulog, siya pa rin. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin ang totoo. May asawa siya, may mga anak, at may buhay na matagal ng buo kahit wala ako. Dear ate, alam kong dapat doon pa lang tumigil na ako. Alam kong mali na, pero pinili kong manatili. Pinili kong maniwala sa mga salitang, hindi na kami okay, magulo lang ngayon, at aayusin ko rin ang lahat. Pinaniwala ko ang sarili ko na baka ako ang piliin niya. Habang tumatagal, mas lalong lumalim ang lahat. Hindi na lang ito simpleng usapan. May mga tawawag na sa gabi, mga lihim na pagkikita, mga sandaling akala ko totoo na ang lahat. Pero bawat saya, may kasamang takot. Takot na may makaalam. Takot na baka isang araw bigla na lang siyang mawala. At higit sa lahat, takot na baka hindi talaga ako ang pipiliin. Dear ate, ang hirap maging pangalawa. Hindi mo lang hinahati ang oras ng isang tao. Hinahati mo rin ang sarili mo. Unti-unti mong tinatanggap na hindi ka pwedeng magreklamo, hindi ka pwedeng humingi ng higit, at lalong hindi ka pwedeng magtanong kung bakit hindi ikaw. Hanggang sa dumating ang punto na napagod na ako. Napagod sa pagtatago. Napagod sa paghihintay. Napagod sa pagiging hindi sapat. Isang gabi, nagkita kami. Tahimik. Walang drama, walang sigawan, pero puno ng bigat. Sinabi ko sa kanya na tama na kailangan na naming itigil, na bumalik siya sa pamilya niya, sa mga taong tunay na dapat niyang piliin. Alam niyo po ba ang mas masakit? Hindi niya ako pinigilan, hindi niya ako pinili, at doon ko tuluyang naintindihan na ako, kailanman, ay hindi naging bahagi ng plano niya. Isa lang akong pahinga, isang sandaling takasan sa buhay na ayaw niyang sirain. Umuwi akong durog. Yung pakiramdam na hindi lang puso mo ang nasaktan, kundi pati pagkatao mo. Pero dear ate, doon nagsimula ang pagbabago. Hindi biglaan, hindi madali. Araw-araw, pinipilit kong buuin ulit ang sarili ko. Natuto akong mag-isa. Natuto akong harapin ang katahimikan na dati ay kinakatakutan ko. Nag-jogging ako tuwing umaga, kahit ayaw ng katawan ko. Nagbasa ako ng mga libro. Nag-enroll ako sa online classes, hindi para kalimutan siya, kundi para maalala ko kung sino ako bago ako nawala sa maling pagmamahal. Unti-unti, natutunan kong mahalin ang sarili ko ulit. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi pala ako kulang. Mali lang ang taong pinili kong punuan ng kakulangan na akala ko meron ako. Ngayon, mas pinipili ko na ang sarili ko. Hindi na ako papayag sa patagong relasyon. Hindi na ako magiging opsyon sa buhay ng iba. Kung may darating man ulit, gusto ko yung malinaw, yung hindi ako itatago. Yung hindi ako paghihintayin, yung pipiliin ako araw-araw nang walang alinlangan. Dear ate, sana ang kwento ko ay magsilbing paalala sa mga nakikinig ngayon. Kung nasa sitwasyon kayo na alam niyong mali, huwag niyo nang hintayin na kayo pa ang masira bago kayo bumitaw.
dahil ang pagmamahal, hindi dapat ipinaglalaban kung kapalit naman ay ang sarili mong dignidad. At para sa sarili ko, salamat. Salamat dahil kahit nadapa ako, natuto pa rin akong tumayo. At sa wakas, pinili ko na ang sarili ko. Maraming salamat po, dear ate, sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Angela. Baka sa susunod na kwento, ikaw na ang bida. Kaya mag-like at mag-subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang revelasyon.